ingredients natin ngayon guys. Hulaan niyo paano lulutuin natin. Ayan. Meron tayong radish, meron tayong carrots, cabbage, sibuyas, bawang, luya, chili paste at chili powder. So yan guys. Yan ang ating ganap ngayon. So guys, sunod na natin gagawin guys ay lilinisin natin tong sibuyas, bawang at luya. Babalatan natin yan at i-grind natin. Yung finely talaga na pagka-grind guys ha, yung talagang maninipis siya. So kung meron kayong grinder, i-grind nyo siya or blender. Or kung wala naman, pwede nyo siyang hiwain ng kutsilyo ng maninipis talaga para maihalo natin siya sa paste. Tapos itong radish at carrots naman ay hiwain natin ng pa-strip. So pa-strip natin siyang hihiwain para sa ating kimchi. So kimchi ang ating lulutuin ngayon. At ito naman, una natin gagawin dito ay i-chop natin ng bite size and then ibababad natin siya sa asin. Hugasan muna natin siya guys. Saka natin siya ibabad sa asin para talaga malinis na siya. So, start na tayo. So, ang paghiwa natin ng ating cabbage ay ganito. Yan. Para maganda yung itsura niya. Yan. Tapos, hiwain natin siya ng bite size. Tatanggalin natin to. Ito. Tapos, hiwain natin ng bite size. So, ganito lang kalaki guys. Oh. So, pag nahiwa na natin siya ng bite size, ngayon, ibababad naman natin siya ng 1 oras sa asin. So, lalagyan natin siya ng madaming asin. Dapat makoat niya yung buong gulay. Damihan niyo lang yung asin para makoat yung buong gulay. So, ganyan talaga siya guys. Parang binuburo niyo siya. Tapos, mamaya-maya yan, after na 1 oras, lalambot na siya. So, yan. Dapat lahat ng gulay guys, lahat ng kanyang dahon-dahon ay mayroong asin. Siyempre, magtutubig din mamaya after na 1 oras. So, pag nakuha natin siya guys ng asin, iset aside muna natin siya ng 1 oras. So, yan. Mamaya ay lalambot na siya. So, set aside muna natin at gagawin natin yung ibang gulay. Ito yung radish at siyempre yung ating carrots. So, prepare natin to. Ito na guys ang ating carrots at radish or labanos at ito naman yung ating sibuyas, bawang at luya. So, ganyan na siya guys. Ngayon naman ay gagawin natin yung paste. Gamit tayo doon ng glutinous rice flour para sa ating paste at napaghahaluan natin nito. Gamit tayo ng glutinous rice flour. So, kukuha tayo ng 3 tablespoon ng glutinous rice flour at tutunawin natin sa tubig. At syempre, tayo din ay mapakulo ng 3 cup ng tubig. Drinking water yan guys ha. Yan, kailangan pakuloyin natin. Para paglagay natin ng ating glutinous rice flour ay lalapot na siya agad. So, kukuha tayo ng 3 tablespoon ng rice flour. So, yan. Tapos, halo-haluin natin para matunaw siya. Para pag nilagay natin siya doon sa kumukulong tubig, ay lalapot na siya agad. So, ayan. Kumukulo-kulo na yung ating tubig. Malapit na siya. So, yan. Diba? May babos-babos na siya. So, pwede na natin ihulog yung ating tinunaw na glutinous rice flour. So, ayan. Lalagay na natin guys. Tapos, halo-haluin natin hanggang siya ay lumapot. Lalagyan natin siya hanggang siya ay lumapot. Lalagyan ko rin siya ng 2 tablespoon ng asukal. So, kahit anong asukal guys, ang nandyan sa inyo ay pwede. So, ito na. Malapot na siya guys. So, pwede na siya. Kanyang consistency. Ayan. Pwede na natin siya hanguin. At palamigin natin guys. So yun, totally malamig talaga siya. So ito na siya guys, nababad na natin siya ng 1 oras. So tingnan yung texture niya. Yan, hindi na siya nagka-crack sa gitna. Para na siyang rubber. Ayan o. Malambot na siya guys. So pag ganyan na siya, hugasan natin siya ng tubig para matanggal yung kanyang mga asin. So yan na guys, ang ating cabbage, napa cabbage or Baguio pechay. Yan, i-drain na natin siya. Naugasan na natin siya ng 3 hanggang 4 na beses. So, i-drain natin siya at i-aayos na natin yung paste na panglagay natin sa kanya. Guys, gagawa na tayo ng paste. Ito na yung ating glutinous kanina na niluto. So, yan na siya. And next natin na ilalagay na natin ito. Yung granay nating sibuyas, ginger, at garlic. So, yan. So, yan. Halu-haluin lang natin siya. So, 2 yung gagawin natin guys. Kaya hahatiin natin to. Isang white kimchi at isang red. Yung red, yun yung maanghang. At yung white ay yung walang anghang. Para makakain ng mga bata. Sunod natin guys itong radish. Ayan. Para mahati din natin siya sa 2. Sunod na natin. Sunod na natin guys yung radish at yung ating carrots. Halo-haloin natin siya guys para ma-separate natin siya sa 2. So yan. So yan guys, natin na natin siya sa 2. So ito yung ating para sa white at ito yung ating para sa red. So maglalagay na tayo ng ating
Korean chili powder. So ito siya guys, oh. Ito yung ating Korean chili powder. So yan siya. At syempre maglalagay din tayo ng chili paste. Yan. Chili paste. So tara, maglagay na tayo. Ilalagay natin dito ay 2 cup kasi ang gusto ko ay medyo maanghang. So maglalagay tayo ng 2 cup para sa ating red kimchi. So ito na guys ang ating unang cup ng red chili powder. Ilagay na natin at maglalagay pa tayo ng another one. So ito na guys ang pangalawa sa 2. Then halu-haluin natin siya guys. Hanggang mahalo natin yung kanyang paste. Yan. So ito na siya guys, pag halo natin, ito na itsura niya ang ating kimchi paste. At maglalagay din tayo ng chili paste. So itong chili paste ay optional lang siya guys. Kung gusto niyo lang lagyan. Pero ito, kung wala kang chili paste ay okay na ito. So lalagyan natin siya ng 2 pang tablespoon ng chili paste. Ayan. Tapos haluin natin ulit guys. So ito na ating chili paste. Tikman natin siya guys kung okay na sa atin. So kumuha lang ng kurot. Yummy. Medyo matamis na maanghang. Sakto lang yung alat. Yan guys. Ilalagay na natin siya sa ating cabbage. So ito na yung ating cabbage. Ilalagay na natin yung ating paste. Yan guys. Tapos ikukot natin ng maigi yung ating cabbage. Na guys ang ating finished product ng ating red kimchi. Ito nyo yan guys. Yan. Pwede na siyang kainin. Kahit ngayon, depende sa inyo. Pwede nyo rin i-ferment ng 2 araw. Pero pwede na siya guys. Para sa akin okay na siya. Pwede na siyang kainin. Natin siya guys. Sarap. Sobrang sarap. Ang lasa niya medyo maalat, matamis, at maanghang. So nag-aagaw yung kanyang lasa. Ngayon, gagawin naman natin yung ating white kimchi. Siniparate kanina. As is lang siya guys. Ilalagay nyo lang yung inyong cabbage. So ito. And then haluhaluin natin hanggang mag-coat siya. So yan, haluin muna natin siya. So ito na guys ang ating white kimchi. Yan. Inalo lang natin yung ating ginawang paste kanina sa ating cabbage. So ganun lang. Yan guys ang ating white kimchi. So ito. Ang lasa niya, medyo matamis-tamis siya. Medyo maalat at nagkukumbayan yung ating sibuyas, bawang at garlic na nilagay. Ito yung radish guys. Yung mga mahilig dyan magsangipsal. So ayan na.